Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3 Unit 2 ng textbook, page 31. Nasa ilki or reading part na po tayo. Number 1, ang sabi, 다음에 직업은 어떤 성격과 어울릴까요? So sabi, ano daw yung mag-fit or bagay na personality sa sumusunod na trabaho. So 직업, no, yung jobs or occupation. So dito po binigyan po tayo ng iba't ibang klase ng occupation, and dito naman sa bogey, binigay yung list ng ating mga personalities. Okay? So sabi, 보기를 보고, so tingnan daw natin yung example or list, and 친구들과 이야기해보세요. So if you have a friend with you or kasama, pag-usapan daw. Okay, so ngayon, discuss muna natin kung ano-ano tong mga personalities na to at saka kung ano yung mga binigay na trabaho. So dito nilagay ko na yung mga English terms para sa mga salita natin and ganun din sa mga occupation. So tingnan natin, no. 개방적이다. Pag sinabing 개방적이다, ikaw ay open-minded. Then kabaligtaran naman nun yung 보수적이다. So kapag ikaw ay conservative or medyo close-minded ka, no, 보수적이다. 신중하다, to be cautious or careful. 예민하다, to be sensitive. Yumo 감각이 많다. Ibig sabihin, you have a great sense of humor. Yung mga palabirong tao or mahilig mag-joke. And then, 자상하다, pwedeng kind or attentive or considerate. Next, 정이 많다, if you have a lot of affection or warm-hearted kang tao, 정이 많다. 책임감이 강하다. 책임감, ibig sabihin responsibility. And then, 강하다, strong. So, ibig sabihin, strong sense of responsibility. Next, 호기심이 많다, kapag ikaw ay curious na tao. 활발하다, if you are an active or cheerful person. 쿰쿰하다, meticulous. If you have strong attention to details, ayan, 쿰쿰하다. Now, dito naman, 교사 or 선생님, so professor or teacher. 출입국, 외국 인청 직원, so kapag ikaw ay nagtatrabaho or empleyado sa immigration or foreigner's office. 공무원, kapag ikaw ay government or public official. 동역사, interpreter. 미용사 or nail artist, ibig sabihin, nagtatrabaho ka sa salon, either hairdresser ka or nail artist. Next, 사회복지사, social worker. So again, ang pinapagawa sa atin is tinatanong kung ano yung mga bagay na personality dito sa mga binigay na trabaho. So ang gagawin natin is gagayahin natin yung ginawa sa example. So dito, no, ano bang sabi niya? 의사는 신중하면 좋을 것 같아요. Magiging ganito yung format nung sagot natin. No, analyze muna natin. Nag-start siya dun sa pangalan nung occupation. Tapos, sinundan niya nung personality. So, dito sa pangalan ng occupation, dinugtungan niya nung un or nun na topic particle. And then, dun sa personality naman, dinugtungan niya ng umyon or myon na grammar. And then, nag-end sa 좋을 것 같아요. Okay, so ibig sabihin niya dyan, it would be good if the doctors are careful or cautious. So, sabi niya, maganda daw siguro kung yung mga doktor ay maiingat. Okay, so tayo din, ganun yung gagawin natin. So, dito tayo sa 교사 or 선생님. So, 교사는 walang 받침. Pag 선생님 naman, 선생님은. So, dito walang maling sagot kasi based on your judgment yan. Okay? So, sa akin, maganda siguro kung yung mga professor or teacher ay curious. Okay? So, the more na curious ka, the more na aaralin mo yung isang bagay. So, I believe mas makakatulong siya sa pagtuturo. So, sasabihin ko is, 호기심이 많다. Yun yung gagamitin ko. So, 호기심이, tapos yung 많다, magiging 많으면. So, si 많다 may 받침, kaya 음면. Tapos, end with 좋을 것 같아요. Yan, so ganun lang po. So, tingnan naman natin dito sa immigration or foreigner's office employee. Maganda siguro kung yung mga immigration employee or officer ay mababait. Ayan, so, 자상하다. So, gawin natin. 출입국 or 외국 인청
Jiguan, may batchim kaya tapos yung mabait, kind, or attentive, considerate, 자상하다. So magiging 자상하면. Tapos end ulit with 좋을 것 같아요. Yan. So last one. Okay, yung first three lang yung isusulat natin, tapos yung nasa baba na tatlo, sabihin na lang natin, din na isusulat. So, 공무원. 공무원은. So, dapat kapag ikaw ay isang public official, you have a strong sense of responsibility dapat, no? So, 책임감이 강하면 좋을 것 같아요. Ayan. So, dito tayo sa interpreter. So, 통역사. Sa akin, naniniwala ako dapat kung interpreter ka, ikaw ay isang cheerful dapat na person. So, 통역사는 활발하면 좋을 것 같아요. Next, 미용사는 or nail artist는 꼼꼼하면 좋을 것 같아요. Kasi, di ba, syempre, buhok tsaka nail art. Dapat attention to details, strong. Next, yung last one, social workers. 사회복지사는 정이 많으면 좋을 것 같아요. Okay, so dapat, di ba, warm-hearted yung ating mga social worker. Dapat affectionate ka. For item number 2 sa reading part, yung atin pong instruction is 다음은 성격 고민에 대한 글입니다. 글을 읽고 주원해보세요. So, sabi, yung passage daw po na ibinigay dito sa atin is about sa concern sa kanyang personality. So, if you can notice, para siyang, isang post online. May nag-upload online and yung issue is about sa kanyang personality. So, basahin daw po yan and try na magbigay ng advice. So, again, yung 주원하다, it means to give an advice. So, basahin natin. 저는 화장품 판매원입니다. So, 화장품, again, cosmetics, and then 판매원, salesperson. So, yung trabaho niya is nagbebenta ng mga cosmetics. Sabi niya, 저는 한 달 전에 입사한 신입사원입니다. So, sabi niya dyan, siya daw po ay new employee who joined the company a month ago. Okay, so 입사han yung pag-join mo sa isang kumpanya, no? 신입사원, ibig sabihin is ikaw ay new employee. Okay? Next, 제 성격 때문에 고민이 있습니다. So, I have concerns about my personality. 저는 친한 사람들과 대화할 때는 말도 잘하고 다정한 편인데 업무로 만나는 사람들하고는 이야기를 나누는 것이 힘듭니다. Sabi niya, siya daw po kapag ang kausap niya or kapag nakikipag-uusap siya sa mga tao na close sa kanya, so ibig sabihin kilala niya and close sa kanya, no? So well-spoken daw po siya. Okay, magaling siya magsalita or mag-express ng sarili niya and friendly. Okay? Kaya lang, kapag ang mga kausap daw niya, okay, 이야기를 나누는 것이. So kapag ang mga kausap daw niya is yung mga tao na namimit niya through work. Okay, so about sa trabaho, nahihirapan daw siya. So bakit? 제 일이 화장품을 판매하는 것이라서 손님들과 적극적이고 활발하게 대화해야 하는데 그게 잘 안 됩니다. So sabi niya, yung pinaka-concern niya is, yung trabaho daw niya is about sa pagbebenta ng cosmetics. Kaya kapag siya daw ay kaharap ang mga clients or customers, kailangan siya ay 적극적이다, pagiging active or positive. And at the same time, kailangan siya din daw ay cheerful or jolly person yung dating niya, no? Kailangan cheerful yung pakikipag-usap niya. Kaya lang, nahirapan nga daw siya dun sa part na yon. 그게 잘 안 됩니다. It doesn't work well, sabi niya. 저 어떻게 해야 할까요? Tapos nagtatanong siya, paano kaya ang dapat kong gawin? Okay, so tayo si Happy Nim. Ayan, so yung sagot natin, no? Yung advice natin dyan. So, ano kaya yung magandang advice? Now, ito na yung pin-prepare ko na advice. So, yung sagot natin dito sa kanyang concern. So, dahil ito po ay application ng grammar na na-discuss natin before, so if you will remember, yung grammar na na-discuss natin sa level 3 unit 2 is yung 는 대신에
Ayan. So again, no, quick review lang. So, 는 or ni은 or 은. And then yung another one is yung ajida, ojida, or hejida. Okay, so pinaka-goal natin sana is magamit yung dalawang grammar na to, which is yun yung ginawa ko dito sa sagot. So basahin natin yung sagot, no? Sabi ko dyan, 마음을 잘 이해합니다. So ibig sabihin yan, naintindihan ko kung ano yung nararamdaman mo. I understand you well. tapos, 지금 안 되는 일에 너무 고민하는 대신에. So, ito, no, nagamit natin si 는 대신에. Okay? 자신을 발전하고 새로운 경험을 사는 기회로 생각하면 좋을 것 같습니다. So, na-apply din natin yung dati pa nating naaral na grammar, yung 을 것 같아요. Okay? Or 을 것 같습니다. So, ano bang sabi ko sa second sentence? Sabi ko dyan, 지금 안 되는 일에. So, yung hindi nag-work for now, 너무 고민하는 대신에, instead of thinking about it too much, 자신을 발전하고. So, yourself, yung 자신, no, oneself. Kumbaga, ikaw, sarili mo. 발전하다, ibig sabihin, development. Okay? So, improvement, kumbaga. So, self-improvement mo. And, 새로운 경험, 사는 기회로 생각하면 좋을 것 같아요. So sabi ko dyan, mas better siguro or mas maganda siguro na isipin mo na yung chance na yan ngayon is para sa yung self-development or improvement and to have new experiences. Tapos yung pangatlong sentence, ang haba pala nung nagawa kong sentences. But anyway, since level 3 na to, so sabi, 처음에 쉬운 것이 아니지만 계속 노력해서 시간이 지나면 지금 일에 익숙해지고 모든 것이 이전보다 좋아질 겁니다. So, ibig ko sabihin dyan, hindi siya madali sa umpisa. Pero, if you keep on trying, and after some time, 지금 일에 익숙해지고. So, nagamit na natin yung 해지다. Ayan. So, 해지. Tapos, may gurigu lang siya nakadugtong, no? Kaya naging 해지고. So, sabi ko dyan, after some time, yung trabaho mo ngayon is mag-a-adjust ka, 익숙해지고. So, again, yung gamit po nung a o 해지다 na grammar, no? Parang you're emphasizing yung pagbabago nung situation from before versus now. So, yung sabi ko dyan is, makakapag-adjust na siya. Okay, sa trabaho niya. And, 모든 것이 이전보다 좋아질 겁니다. So, everything, 모든 것이 이전보다, compared before, 좋아질 겁니다. Will be better. Okay, so, 좋아질 겁니다. Nagamit ulit si ajida. Yan, aji, tapos nakadugtong lang yung real 겁니다 na future tense. So, yan, yung last sentence, 힘내시고 계속 화이팅 하세요. Sabi ko, cheer up and keep on fighting. Okay, so yan po yung ating advice. And so, I hope nasundan nyo yung ating paggamit ng mga grammar na apply natin si 는 대신에 at saka si 해지다 and ajida. So, yan po yung item number 2 natin for reading. Now, for item number 3 ng reading part natin, ang sabi dyan, 다음은 라흐만 씨의 가족에게 일어난 일입니다. 잘 읽고 질문에 답해보세요. So, yung binigay daw po sa atin na passage na pagkahaba-haba is something na nangyari sa family ni Rahman. So, basahin daw po yan maigi and sagutin yung mga questions later on. So, basahin po natin and alamin natin ano ba ang nangyari. 지난주에 휴가를 받아서 고향에 갔습니다. So, sabi, last week daw, naka-receive daw siya ng leave or holiday. That's why, nagpunta siya sa kanilang hometown. So, again, taga-san ba si Rahman? Taga-Bangladesh siya, no? So, umuwi siya sa lugar niya. 오랜만에 가족을 만나는 것이어서 설레는 마음으로 집에 도착했습니다. So, dito muna tayo sa 설레는 마음으로. So, ibig sabihin, with an excited heart. So, ibig sabihin, with an excitement, nakarating siya sa kanilang bahay. So, sabi niya, 오랜만에 가족을 만나는 것이어서. So, it's been a while na din daw since magkikita-kita ulit silang buong family. That's why, excited siya na nakarating ng bahay nila. 저희 가족은 모두 다정하고 유머 감각이 많아서 늘 대화도 많이 하고 집안이 시끄러운 편인데 이날은 조용했습니다. So, sabi niya, sila daw ng buong family niya is friendly and
Malakas daw yung kanilang mga sense of humor, kaya naman madalas din silang nag-uusap-usap at yung kanilang bahay daw ay maingay. Kaya lang, that day, nung umuwi siya, tahimik yung bahay nila. 동생에게 집에 무슨 일이 있었는지 물어보니 부모님이 결혼기념일에 크게 다투셨는데 그때부터 대화를 안 하셔 라고 알려주었습니다. So sabi niya, tinanong niya yung kanyang kapatid kung anong meron dun sa bahay nila kasi nga tahimik. And ang sagot sa kanya ng kapatid niya, pinaalam na yung kanila daw mga magulang ay nag-away ng medyo seryoso yung pag-aaway daw nung araw ng wedding anniversary. Ayan. So malamang nakalimutan yan kaya nag-away. That's why from that moment, hindi na daw sila nag-usap. Yung mga magulang niya, no? 저희 아버지는 여행사를 운영하고 계십니다. So, sabi ni Raman, yung kanyang papa daw ay nagmamanage ng isang travel agency. So, yun yung trabaho ng papa niya, no? May travel agency. 적극적이고 활발한 편이시라서 주변에 아는 사람도 많고 모임에 나가는 걸 좋아하십니다. So, dinescribe niya si papa niya, yung personality. So, active type of person daw yung papa niya and cheerful or jolly. That's why maraming kakilala sa paligid, yung papa niya. And at the same time, gusto din ng papa niya yung palaging nagpupunta sa mga gatherings. 그날에도 동호회 모임이 가셨는데 특별한 날인 것을 잊어버리고 마음 늦게 들어오신 겁니다. So that day daw, yung araw na wedding anniversary nilang mag-asawa, itong si papa niya ay nagpunta or umattend na naman daw ng gathering. So kung anumang club or organization yung nag-meet that day. Tapos, nakalimutan na special day yung araw na yon. And ang malala doon is late na daw na umuwi ng bahay. 어머니는 아버지를 저녁 내내 기다려셨고 결국 화가 나서 그 후부터 아버지와 말을 안 하고 계셨습니다. So, si mama daw niya is hinintay yung papa niya ng buong gabi. Okay, so hinintay and as a result, 화가 나. So, syempre nagalit. Ikaw ba naman naghintay ka? Wedding anniversary nyo nun. From that day daw is hindi na nag-usap yung mama at papa niya. 다음 날 오전에 어머니께서 외출하시는 것을 보고 저는 아버지께 늦었지만 결혼기념일 파티를 하면 어떨까요? 라고 말씀드렸습니다. So, the next morning nakita ni Rahman na umalis yung mama niya. So, nakita niya yon and ginawa niya, tinanong niya si papa niya. Ang sabi niya, late na pero paano kaya kung magkaroon tayo ng party or celebration for your wedding anniversary? So, yun yung question niya sa papa niya and then ang sagot ng papa niya, 아버지께서는 그거 좋은 생각이다. 같이 준비하자 라고 하셨고 저와 동생은 아버지를 도와 작은 파티를 준비했습니다. So, sabi daw ng papa niya, maganda yung naisip mo. Sige, mag-prepare tayo. Tapos, ang nangyari, siya daw at saka yung kanyang kapatid is tinulungan yung kanilang papa na magkaroon ng small celebration. So, nag-ready sila for a small wedding anniversary celebration, no? 아버지와 동생은 어머니 선물을 사러 나갔고 저는 요리를 만들었습니다. So, yung papa daw niya at yung kapatid niya ay lumabas para bumili ng gift para sa mama nila. And then, siya naman naiwan para magluto. 얼마 후 어머니께서 오셨습니다. Then after some time, umuwi na yung mama nila. 드디어 식사 시간이 되어 가족이 모두 식탁 앞에 앉았습니다. And then finally is oras na daw ng pagkain kaya lahat silang family ay umupo na sa hapagkainan. 그때 아버지께서 미안해. 이제부터 달라질게 라고 말씀하시면서 선물을 주니까 어머니께서는 눈을 흘기면서 좋아하셨습니다. So dito, sabi that time daw. So nakaupo na silang lahat, no? So nagsalita na yung papa niya. Sabi daw sa mama niya, pasensya ka na or sorry na. So from now on, magbabago na ako. So habang sinasabi daw ng papa niya yon is binigay na yung gift dun sa mama niya. So ngayon, si mama niya, So, 눈을 흘기면서, ibig sabihin, umikot yung mata, to roll eyes.
Ayan, so parang naku, magbabago, ilang beses ko na narinig yan habang umikot yung mata, parang ganun yung eksena. Still, nagustuhan pa rin nung mama niya yung nangyari na pagsosorry. 우리는 모두 크게 웃었습니다. Tapos nagtawanan na daw ulit silang buong family. Okay, so yan po yung kwento ni Rahman. Now, let's try to answer yung mga question. So, again, ito po yung binasa natin and andito po yung mga question. Medyo maliit siya pero gusto ko pong ipakita kung nasaan yung mga sagot. So, saan natin kukunin sa mahabang passage na to yung sagot. Okay? So, lalakihan na lang natin mamaya itong question part. Baka kasi malabo. Okay, so dito, sabi sa number 1 question, 라흐만 씨가 고향 집에 갔을 때 가족에게 무슨 일이 있었습니까? So, yung question, ano daw yung meron nung umuwi si Rahman sa bahay nila? So, ano yung pangyayaring naganap? So, yung sagot natin dyan is yung nandito sa last sentence nung first paragraph, yung sinagot nung kanyang kapatid, no? 부모님이 결혼 기념일에 크게 다투셨는데, so hanggang dito lang no yung isasagot natin. 다투셨, tapos end natin with 습니다. So, dito, 부모님이 결혼 기념일에 크게 and then 다투셨습니다. Since yung question natin is nakasumnika form, yung ending nung sagot natin is 습니다 naman. Number 2. 아버지의 직업은 무엇입니까? So, ano daw po yung trabaho ng papa ni Rahman and anong klaseng personality meron yung papa niya? Sagot natin dyan is nandito sa second paragraph. 사비 ni Rahman dyan, no? 저희 아버지는 여행사를 운영하고 계십니다. Tapos yung second sentence sa second paragraph, yung personality, 적극적이고 활발한 편. So, sagot natin dyan, 아버지는 여행사를 운영하시고, tapos idagdag natin yung personality. 적극적이고 활발한 편입니다. Ayan. Next, number 3. True or false po ito. So, sabi sa number 1, 라흐만 씨 가족은 보통 조용한 편이다. So, sabi, yung family daw ni Rahman is mga tahimik na klase ng tao. So, mali po yan. Saan natin makikita yung sagot dyan? Dito, sabi niya, no, 저희 가족은 모두. So, itong part na to. Yan, sabi niya, silang lahat daw ay mga palakaibigan na tao and then sila ay malalakas yung sense of humor and madalas kapag sila ay nag-uusap, yung bahay daw nila is maingay. So, ito yung pinaka-hint, no? 시끄러운 편. That's why, mali tong statement sa number 1. Number 2. 라흐만 씨 아버지와 동생은 어머니 선물을 샀다. So, yung papa daw ni Rahman at yung kapatid ang bumili ng gift para sa mother nila. Tama ba? Tama po, no? Dito siya sa third paragraph, last sentence. 아버지와 동생은 어머니 선물을 사러 나갔고. So, dito, correct. Number 3. 라흐만 씨는 밖에 나가는 대신에 저녁 식사를 준비했다. So, si Rahman naman daw, instead na lumabas siya, ang ginawa niya is, siya yung nag-prepare ng dinner. So, tama din po ito. Yan yung kasunod dito sa last sentence. 저는, so si Rahman yan, 요리를 만들었습니다. And then, number 4. 라흐만 씨는 부모님 결혼 기념일에 같이 저녁 식사를 했다. So, si Rahman daw at yung kanyang mga magulang, sabay-sabay silang kumain nung araw mismo ng wedding anniversary nung kanyang mga magulang. Tama ba? Mali. Nakalipas na yung wedding anniversary, no? Parang nagkaroon na lang ulit sila ng celebration. Kasi nga, hindi nangyari yung celebration that day. Nakalimutan nung kanyang papa. Ito na po yung bigger version ng question and answer natin para sa reading part. So, ni-rewrite ko na lang yung ating mga sagot pero same lang po yan. And then, dito na tayo sa Danojang additional vocabulary. So, 설레다. Pag sinabing 설레다, ito po yung feeling ng excitement kapag ikaw ay na-excite. Or, pwede mo rin siyang gamitin kapag ikaw ay kinikilig. Okay? And then, 시끄럽다, noisy. 다투다, argument. 동호회, again, club or organization.
yung group na kasali ka. 달라지다, to change, magbago. And then, 눈을 흘기다. So again, ito yung roll eyes, yung pag ikot ng mata mo kapag feeling sarcastic ka or something. Ayan. So yan po yung ating reading part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.